Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land base na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang topic na naman ang i-share ko sa inyo for today's video para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. At ang topic na i-share ko sa inyo guys ay galing sa comment ni Kabayan Michelle. Shout out sa iyo Kabayan! May mga nagtanong kasi sa akin, nag-comment sa previous ko na video. So sasagutin ko muna yung tanong ni Kabayan Michelle. Ang tanong niya tungkol naman sa kasamahan ko. Tinatanong niya kung may kasamahan ba raw ako sa loob ng bahay sa Bahrain. So ang sagot ko sa iyo kabayan, may kasama ako na kasambahay sa isang kwarto lang kami doon sa Bahrain. Pero kasambahay siya ng kapatid ng amo kong lalaki. So isang kwarto lang kami dahil maliit lang yung bahay ng mga amo ko. Bahay kasi ng parents nila yon. Tsaka 3 silang magkakapatid ang naghahati-hati sa space. So yung amo ng kasama ko na Pinay din, sa baba sila. So sila yung nakatira doon sa baba. Kami naman, doon kami sa second floor. So may kwarto din yung amo ko sa second floor. Kumbaga para siyang apartment ang style. So sa amo ko may maliit na playground, may maliit na kusina, sala, at 2 kwarto tsaka CR. So yun yung space ng amo ko doon sa second floor. Sa kapatid naman ng amo kong lalaki, mayroon ding sala, may kusina, may mga kwarto, kasi marami rin mga anak yung kapatid ng amo kong lalaki. Tapos kaming mga kasambahay, nagkakasama lang kami kapag yung mga amo namin doon mag-i-stay sa bahay ng parents nila. Kasi minsan, yung kapatid ng amo ko, doon din siya tumitira sa bahay ng asawa niya. So may sarili din silang space doon sa taas din. May kwarto sila, may sala, may kusina, tsaka may CR din. So kumbaga parang apartment din. So minsan doon sila pag walang pasok, doon sila nakatira. So yung kasambahay din, kasama din nila. So, kapag ang mga amo namin ay hindi umalis, magkakasama kami sa kwarto. Yun ang banding din namin ng kasambahay ng kapatid ng amo kong lalaki. Next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Aileen. Shout out sa iyo. Ito yung comment mo, Kabayan. Di nga pare-parehas ang pinapamemorize. Nag-comment siya sa previous ko na video tungkol sa OWA. So, ang sagot ko sa tanong mo, Kabayan, hindi talaga pare-pareho. Ang na-experience lang namin dati, pinapamemorize sa amin yung Arabic greetings, Arabic numbers, at introduce yourself in Arabic. Importante kasi yun, Kabayan, pagdating mo dito sa ibang bansa. May pakinabang talaga yun kabayan, lalo na yung Arabic numbers. So, kailangan naming i-memorize yun para pumasa kami sa OWA. Depende kasi yun kabayan sa instructor. Iba-iba kasi yung may experience natin kapag mag-OWA tayo. Ang sinishare ko lang sa aking mga video para makakuha kayo ng idea kung ano lang yung na-experience ko, yung pinagdaanan ko nung nag-OWA kami. So, importante kabayan, kailangan mong i-memorize ang Arabic greetings kasi importante talaga yan dito kabayan. Pagdating mo dito sa ibang bansa, ang mga amo talaga, nag-greet talaga yan sa mga kasambahay. So, kailangan marunong tayong mag-Arabic greetings para ma-replyan din natin sila or masasagot din natin sila kapag sinabihan tayo na kefalhal. So, kailangan alam na natin kung ano yung isasagot natin sa kanila. So, kailangan, dyan pa lang sa Pilipinas, may memorize na natin yung Arabic greetings. So, yan kabayan ang sagot ko sa tanong mo. Sana na-satisfied ka at na-explain ko ng maayos. So, thank you sa comment mo kabayan. Next, proceed naman ako sa comment ni kabayan Jaime. So, ito yung tanong niya. Tungkol naman to sa PGH. Kabayan, paano po pag di ka makahulog ng 1 buwan?
Ano po ang gagawin nila or ano ang mangyayari? Wala pa kasi ako sahod. Nag-due date na raw noong December 28. So, isi-share ko sa iyo ang na-experience ko rin sa paglo-loan ko, kabayan. Hindi ako naka-experience na malate ako ng payment sa kanila dahil iniiwasan ko na magbayad ako ng penalty. Kasi na-inform na kami, kabayan, binigyan kami ng payment instruction na nakasulat doon na kung malate kami magbayad or yung cheque namin tumalbog, may penalty ang bangko na 2,200. Na-share ko na to sa previous ko na video, kabayan. Ilang beses ko nang inulit-ulit to. Ngayon, uulitin ko ulit para masagot ko yung tanong mo. So, ito yung nakasulat sa payment instruction nila, kabayan. Para may idea ka lang kung ano ba talaga yung mangyayari kung hindi ka nakapagbayad sa PGH on time. So, babasahin ko para malaman mo, kabayan, kung ano yung nakasulat sa payment instruction. It is very important that your funds will arrive on time. So, kailangan ang payment natin, kabayan, maipadala natin siya on time. So, makarating sa opisina ng PGH, kailangan on time talaga yung payment natin. Because the bank will charge the amount of 2,200 pesos for every bounce check. So, kapag tumalbog yung cheque, kabayan, may babayaran ka na 2,200. Automatic na yun, kabayan. Ang bangko magcha-charge ng 2,200 kapag na-late ka sa bayad mo sa PGH. And PGH will also apply a service charge. Hindi ko lang alam kung magkano ang i-apply na service charge ng PGH, kabayan, kasi hindi ko pa na-experience. Na-inform kasi kami na may penalty kaming babayaran kapag hindi kami nakapagbayad on time. Kaya sinisiguro ko talaga or nagsusumikap talaga ako, kabayan, na makapagbayad ako sa PGH on time dahil malaki yung penalty sa bangko. 2,200. Sa comment mo, kabayan, sinabi mo dito na nag-due date na siya ng December 28. Sa akin kasi, kabayan, nung nag-loan ako sa PGH, na-approve siya nung December, binawasan nila ng first payment. So, December na-approve yung loan ko, binawasan nila ng 6,624, payment ko yon sa January. So, February, magpe-payment na ako sa kanila. So, ang PGH, kabayan, magbabawas yun ng first payment. So, for example, tulad sa nangyari sa akin, December na approve yung loan ko. Nagbawas sila ng first payment sa January. So, yung sahod ko sa January, kabayan, ibabayad ko na yon sa February. So, ang nangyari sa'yo, hindi ka pa sumahod, sabi mo dito sa comment mo. At nag-due date na siya. So, paano nangyari yun, kabayan, na ang PGH, nung nag-loan ka, nag-a-advance payment ka. So, yung sahod mo, may naka-reserve na sahod mo, kabayan, para maipambayad mo siya sa susunod na buwan. So, paano nangyari yun, kabayan, na na-delay ka magbayad sa kanila? So, siguro, kabayan, nagka-problema ka sa iyong sahod, dahil siguro ilang buwan ka nang hindi sinasahuran, hindi mo lang nasabi sa comment mo, hindi ko rin alam, kabayan, pero ang tanong mo dito sa akin kung ano ang gagawin nila or ano ang mangyayari kapag walang bayad. So, isi-share ko lang sa iyo ang nalalaman ko, kabayan. Ang sinabi dito sa payments instruction, magbabayad ka ng penalty na 2,200. So, kung ang binabayaran mo sa kanila monthly, 6,624, for example lang to, kabayan, kapag hindi mo nabayaran yan on time, automatic na yun, kabayan, na magdagdag ka ng penalty. Magbabayad ka sa kanila ng 2,200. Sa bangko lang yun, kabayan. Tapos, magcha-charge din yung PGH. Mag-a-apply din sila ng service charge. So, yun lang yung sagot ko sa comment mo, kabayan. Sana maayos na yung pagbabayad mo sa PGH
Dahil kapag hindi mo siya nabayaran, lalong lalaki yung utang mo sa PGH kasi may mga penalty ka nang babayaran sa kanila. At ang gagawin mo kabayan, makipag-communicate ka sa staff ng PGH kung sino yung nag-a-assist sa'yo. Kasi magbibigayan sila ng Facebook account nila. Kung may mga tanong ka, doon ka magme-message sa account na binigay nila sa'yo sa Facebook or sa Messenger. Yun lang ang gawin mo kabayan, kailangan mo makipag-communicate sa staff ng PGH. Salamat sa comment mo kabayan at sana na-explain ko ng maayos at nasatisfied ka, nakatulong ako sa iyo at nakakuha ka ng idea. Next, proceed naman ako sa comment ni kabayan Iya. Ilang months ba bago mo nakuha ang cash assistance ng OWA? Ito yung tanong mong kabayan, tungkol naman to sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA. Nung dumating ako sa Pilipinas kabayan, after 1 week, pumunta ako sa OWA at pinakita ko yung mga requirements ko, kagaya ng referral ko galing sa Pulo OWA Bahrain, passport ko, boarding pass, at marami pang iba. Kung ano yung hinahanap ng staff ng OWA, pinakita ko sa kanila lahat yon. At in-interview nila ako. Pagkatapos ng interview, binigyan nila ako ng list of requirements. Ang mga requirements kabayan, napakarami. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat. Napakarami kabayan ang requirements. Sa requirements pa lang, mahirapan ka ng mai-provide siya or mai-comply siya ng mga 1 linggo. Mahirap talaga siyang i-comply kabayan. Dahil marami ang requirements na kailangan mong ipasa sa OWA bago ka ma-approve at bago ma-release yung cheque mo. Sa akin, ang na-experience ko, nag-antay ako ng 2 months mahigit bago ako nakatanggap ng 20,000 pesos. Nagantay ako ng text ng staff ng OWA na kunin ko na yung aking cheque. Cheque kasi yung binigay sa amin kabayan noon. So, nung ipinasa ko na sa Bacoor, sa OWA, sa loob ng SM Bacoor, may OWA dyan. OWA SM Bacoor nagpasa ng mga requirements dahil malayo na yung Laguna. Ang sinabi sa akin ni Sir, chinek niya, tapos sinabi niya sa akin na, Ma'am, mag-antay ka lang na ma-approve to, mag-antay ka ng text ng staff ng OWA para kunin mo na yung cheque mo. So yun, pinasa ko na sa kanya lahat, pinasa ko na kay Sir lahat ng requirements at nag-antay na lang ako ng text ng staff ng OWA. Mga 2 to 3 months kabayan ang kailangan mong intayin bago mo makuha ang financial assistance na galing sa OWA. Yun ang na-experience ko kabayan. Umattend pa ako ng Zoom meeting at in-explain doon ni Sir kung ano yung dapat namin gawin, kung paano namin fill upan yung mga form, kung ano yung dapat namin isulat sa form, tinuruan kami. So mahirap siya kabayan, mahirap i-comply yung mga requirements. So nag-antay ako ng 2 to 3 months. Yun ang na-experience ko kabayan. 2 to 3 months yung inantay ko bago ako nakakuha ng financial assistance na 20,000 pesos galing sa OWA. So, yun yung experience ko kabayan. Sana nakatulong ako sa iyo at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. So, next, proceed naman ako kay kabayan John Ray. Amin po, 6 months na, wala pang job order. Hihihi. Iba mabilis, iba depende. So, depende talaga yon kabayan sa pag-process ng staff ng agency. Sa pag-a-apply kasi kabayan, paswertihan lang din. Mayroong iba, nakaalis sila ng 2 months lang. Mayroon ding iba na umabot na ng 7 months na sa accommodation pa rin. So, yung mga pangyayari na ganun kabayan, hindi mo talaga maiiwasan minsan. Kasi minsan kapag mag-a-apply ka papunta dito sa ibang bansa, mag-a-apply ka sa legal na agency, minsan, mabilis ka nga na-fit to work sa medical, nahirapan ka naman sa pagkuha ng mga requirements. Dahil yung birth certificate mo, nagka-problema ka, lalo na pag first timer ka, kasi mag-uumpisa ka talaga sa pagkuha ng passport. So, ang mga requirements din nun, kailangan mong magpasa ng birth certificate or mga valid IDs bago ka makakuha ng passport. So, sa pagkuha mo pa lang ng mga
valid IDs or birth certificate, mahirap na siya. So, kailangan mo talaga ng panahon. So, kailangan mong maglaan ng panahon, papunta sa mga opisina ng gobyerno para makakuha ka ng mga valid ID, makakuha ka ng birth certificate, para makakuha ka ng passport. So, mahirap talaga mag-apply papunta dito sa ibang bansa, kabayan, lalo na pag first-timer ka. Ang iba, 2 months pa lang, nakaalis na sila, mabilis. Dahil wala silang problema sa pagkuha ng mga papeles nila, sa mga requirements, at wala silang problema sa medical. At mabilis silang na-select dito sa ibang bansa ng employer. So, paswertihan lang talaga, kabayan. Depende talaga yon sa pag-process din ng staff ng agency. Minsan kasi yung mga requirements natin natatabunan na yan sa sobrang dami ng mga aplikante na nag-a-apply. Kaya kailangan din nating i-follow up yung ating mga requirements, yung ating status, kailangan din nating makipag-communicate sa staff ng agency. Kailangan pag mag-abroad tayo, kabayan, dyan pa lang sa Pilipinas, makapal na yung mukha natin. Kailangan makipag-communicate tayo sa staff ng agency, tawagan natin sila na, ma'am, ano na po ba yung status ng application ko? Lagi talaga yung kabayan. Kasi kung hindi mo ipaalala sa kanila, minsan nakakalimutan na nila, natatambakan na yung mga papeles natin at hindi na natin maasikaso agad kung ano na yung next natin na gagawin. So, kailangan makapal yung mukha natin, tawagan natin yung staff ng agency, kulitin natin, ma'am, ano na yung next kong gagawin? Kukuha na po ba ako ng NBI? Or kukuha na po ba ako ng InfoSheet kapag ex-abroad ka? Yan ang dapat nating gawin, kabayan. Nakadepende talaga yon sa pag-process ng staff ng agency at nakadepende rin yun kung masilik ka kaagad ng employer at kung hindi ka magka-problema sa medical mo at sa pagkuha ng mga papeles mo. So, ang pag-abroad, kabayan, paswertihan lang. Kung halimbawa, nag-apply ka sa legal na agency at mabilis kang naselect kaagad ng employer, may visa, may kontrata ka na, at napitor ka sa medical, at hindi ka nagka-problema sa mga papeles mo, yan, kabayan, ang palatandaan na mabilis kang makaalis sa Pilipinas. Mabilis kang makapag-flight. Mabilis kang makapunta dito sa ibang bansa. So, maswerte ka, kabayan, kung yan ang may experience mo. Pero kadalasan talaga, kabayan, daan muna tayo sa sobrang hirap sa accommodation, sa pag-stay natin sa accommodation. Magtitiis tayo sa hindi sapat na pagkain, kulang ang pagkain. Experience ko yan, kabayan. Sa accommodation ako nakatira. Kulang talaga ang pagkain, so kailangan natin ang allowance. Na-experience kong maligaw. Na-experience kong magutom, mapuyat, pagod. At na-experience ko rin na nawalan ako ng allowance, na binibigyan na lang ako ng mga kasamahan ko ng allowance para may pamasahe ako papunta sa TESDA. Naranasan ko yan, kabayan. So, ang pag-a-abroad talaga, kabayan, sa pag-a-apply mo pa lang, mahirap na siya. So, kailangan mo talagang magtiis at kailangan mahaba ang pasensya mo sa pag-a-apply pa lang sa isang legal na agency. Diyan pa lang sa Pilipinas, yan talaga yung senaryo ng isang aplikante na mag-a-apply papunta dito sa ibang bansa. Kapag isa kang aplikante, gusto mong maging OFW ka, magtatrabaho ka dito sa ibang bansa, so magtitiis ka talaga, kabayan, sa mga experience mo na masasabi mo na talagang mahirapan ka pa talaga muna bago ka makaalis. At pagdating mo dito sa ibang bansa, magtitiis ka pa rin ng 2 years sa pagtatrabaho mo dito sa ibang bansa. So yun, kabayan, ang may experience natin kapag mag-apply tayo sa isang legal na agency. Minsan pa nga yung ibang mga aplikante, umaabot na sila ng 7 months sa isang agency. So ang mga experience na ganun, kabayan, may mga ano kasi yon, may mga problema yon sa medical. Kapag mag-a-apply kasi tayo sa isang legal na agency, tapos magmi-medical tayo, kailangan nating makapasa sa medical. Mapitork yung ating medical para makapag-proceed tayo sa vaccine. Kasi kung hindi tayo makapag-proceed sa vaccine,
hindi rin tayo makakaalis. Kasi kailangan ang medical record natin is fit to work tayo na magtatrabaho sa ibang bansa. Kasi kung may pending tayo sa medical kabayan dyan sa Pilipinas, tapos kung paaalisin tayo ng agency, kung gagawa ng paraan, pagdating mo dito sa ibang bansa, kapag nag-medical ka at makita yung pending mo sa medical mo sa Pilipinas, pauuwiin ka rin kaagad. So, hindi ka makapagtrabaho dito ng 2 taon sa ibang bansa. Kasi pagdating mo dito sa ibang bansa, another medical ka na naman. I-check nila yung dugo mo, kukuhanan ka ng dugo, magpapasa ka ng stool, ng urine, at i-x-ray ka. So, kung makapasa ka man dyan sa Pilipinas, dahil piniki mo ang medical dyan sa Pilipinas, kung nakalusot ka man sa Pilipinas, sa medical sa Pilipinas, pagdating mo dito sa ibang bansa, hindi ka makakalusot dahil magmi-medical ka ulit pagdating mo dito sa ibang bansa. Dahil hindi ka mai-issuehan ng ikama kung unfit ka sa medical. Pauuwiin ka kaagad kabayan. So may mga nangyari na mga ganun kabayan. So kailangan magtiyaga ka lang talaga, habaan mo yung pasensya mo, at kung wala kang ginagawa sa accommodation, dahil 6 months ka na nag-stay dyan sa accommodation, makiusap ka sa staff ng agency na kung pwede magtrabaho ka muna habang nagpo-proseso ka ng iyong mga papeles para hindi ka maubusan ng budget mo sa iyong mga pagkain, pamasahe, dahil mahirap kapag mag-stay ka lang sa accommodation at hindi ka magpa-part-time, magtrabaho sa labas, maubusan ka talaga ng budget. So, yun yung na-experience ko din kabayan. Depende lang talaga yun. Kasi minsan, mabilis dumating yung job order, minsan naman, mabagal or matagal dumating yung job order. Mabagal mag-process yung staff ng agency or hindi ka masisili kaagad ng employer. So, kailangan huwag kang umasa sa isa lang. Kailangan gumawa ka ng paraan para makapagtrabaho ka extra. Pansamantala muna, magtrabaho ka muna. Marami namang nagpa-part-time dyan kabayan. Kasi ako dati, nag-part-time din ako. Hindi ako umasa sa application ko na mabilis. Kasi alam ko, kapag mag-apply tayo sa legal na agency, marami ang nag-a-apply. So, yung mga natin, mga papeles natin, mga requirements natin, minsan nakakalimutan. Pero, lagi pa rin akong nagpa-follow up sa staff ng agency. Yun na ang ginagawa ko. Nagpa-part-time talaga ako kabayan kasi mahirap mag-stay sa accommodation kapag wala ka ng pera. Hindi talaga sapat ang pagkain sa accommodation. So, ang sabi mo dito, sa inyo, 6 months na kayo na wala pang job order. So, wag ninyong asahan kabayan na mabilis kayong magkaroon ng job order. Kailangan magtrabaho muna kayo. Kausapin niyo yung staff ng agency na kung pwede mag-part-time muna kayo habang nag-aantay kayo ng job order. Yun yung mga ginagawa, karamihan sa mga aplikante kabayan. Iba-iba talaga ang ma-experience kabayan. Yung iba, mayroong 2 months lang, nakakaalis na. 1 month lang, dumating niya yung job order nila. Mayroon namang iba na 6 months. Tulad sa nangyari sa iyo kabayan, 6 months na wala pa rin job order. Iba-iba talaga ang ma-experience natin kabayan. Kaya kapag mag-apply tayo sa isang legal na agency, habaan na natin yung pasensya at kailangan nating humanap ng part-time na trabaho at kailangan lang nating magtiis sa mga proseso, kailangan nating gumawa ng paraan para makahanap tayo ng extra income, para may pamasahe tayo, may budget tayo, habang nagpo-proseso tayo sa ating mga papeles. Dahil hindi mo talaga maiiwasan na minsan nadidelay yung job order na dumating. Hindi pa kayo nasisilik ng employer nyo kabayan. Hindi pa kayo nasisilik dito sa ibang bansa kabayan kaya matagal dumating yung job order. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa, i-follow up nyo lang talaga siya sa agency. Makiusap lang talaga kayo sa staff ng agency, mag-follow up lang kayo kung ano na yung status ng application nyo. Minsan naman, yung ibang agency, yung ibang staff ng agency, kapag wala ka pang job order tapos umabot ka na ng 6 months, sa ibang country kanila, i-forward yung iyong biodata. Sa ibang country kanila, ima-market kabayan. Kapag matagal ka na hindi ka pa nakaalis.
May mga staff ng agency na ganun. Kumbaga, halimbawa, Kuwait yung ina-applyan mo or Qatar yung ina-applyan mo. Po-forward nila yung biodata mo dito sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Kadalasan, ginagawa yun ng staff ng agency kabayan para mabilis kang makaalis. Pero, sasabihan ka naman kung papayag ka na imamarket ka nila sa iba para mas mabilis kang makaalis, para makakuha ka kagad ng employer, sasabihan ka naman ng staff ng agency, kumbaga i-inform ka muna. Kung papayag ka, imamarket ka nila sa ibang country. So, yun ang mga na-experience ko rin kabayan sa pag-a-apply ko sa isang legal na agency. So, thank you sa comment mo kabayan. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking mga video. At kung nagustuhan niyo ang mga ganitong topic, sa mga sinishare ko sa inyo na mga experience ko sa pag-a-apply ko bilang isang domestic helper o FW, sa aking mga sinishare sa experience ko sa paglulun ko sa PGH at sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA. Kung nagustuhan nyo kabayan, paki-press ang like, mag-comment lang kayo kung may mga tanong pa kayo sa mga topic na in-explain ko, dinidiscuss ko sa aking mga previous na video at sa mga comment ng ating kababayan na sinagot ko ngayon, na in-explain ko ngayon. Mag-comment lang kayo kabayan kung ano pa yung mga tanong nyo at pakishare na rin para makatulong ako sa iba at huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. God bless sa ating lahat.